Sa Lunes na ang huling SONA o State of the Nation address ni Pangulong Duterte at halos wala na itong isang taon sa pwesto. Pero tiyak na raw na magmamarka at babandera ang Build, Build, Build program ng kanyang administrasyon. Yan ang tututukan natin dito lamang sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Sa loob lamang ng 5 taon simula ng manungkulan si Presidente Duterte, aabot na sa halos 30,000 kilometro ng kalsada at halos 6,000 tulay na ang naipagawa ng DPWH sa ilalim ng Build, Build, Build program. Aabot naman sa mahigit 200 airport at halos 500 seaport projects ang natapos ng DOTR. Simula 2016 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtapos na ang Department of Transportation at ang TPA ng 451 seaport projects. Malaki at maliit ito. Ang pinagmamalaki natin dyan, unang-una yung ating itinayong bagong passenger terminal building sa Cagayan de Oro, na kung saan ito ay magagamit ng 3,000 pasahero at any given time. Sa mga riles at tren naman, meron ng DOTR na 6 na naglalakihang proyekto. Ito po clearly is Duterte legacy. Kasi pagka nakita nyo po ito, it has not happened before. Because of Build, 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 Filipinos now spend less time in the road and more time with their families. And I think that's something that we should all be proud of. Nariyan ang subway na kauna-unahan sa bansa. Ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ay ang North to South Commuter Rail na magdudugtong sa Central Luzon at Calabarzon. May habang 148 kilometers. Meron itong 35 istasyon mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba sa Laguna. Matagal na dapat natin isinagawa to. Sabi nga, nagka-catch up or naghahabol tayo sa infrastructure investment. Dapat 2 or 3 decades pa ito ginawa. At tulad ng ilan naming mga proyekto, Metro Manila Subway, 1973 pa pinag-isipan. Itong PNR Clark natin, 1993 pa dapat. Itong Common Station natin, 2007 pa. LRT1 Cavite Extension, 2000. MRT7, 2001. So kung titingnan mo, talagang it's high time. At talagang kailangan na ng mga tao natin. Tuloy-tuloy din daw ang rehabilitasyon sa mga tren. Kung dati ay mahigit 70 kilometers lamang ang riles ng tren, sa panahon ni Duterte, mahigit 1,000 kilometro na ang haba ng mga riles. Mula rin sa 61 train stations noong 2016, ngayon ay meron ng 168 na istasyon ng tren. Ang isa sa mahalagang nagawa ng administrasyon ito ay yung masigurado na may pondo na. May pondo na ang lahat ng mga proyekto natin sa riles. Nagtapos tayo ng 2020, so as of December 2020 ay meron tayong 1.7 trillion. Double time at halos 24 oras na raw ang trabaho sa lahat ng proyekto ng Build, Build, Build. Sa mga huling araw ng kanyang panunungkulan, asahan na raw ang kabi-kabilang pagbubukas ng mga bagong kalsada, mga bagong linya ng tren, airport at seaport at iba pang infrastruktura sa bansa. Ipinagmalaki rin nila na malaki ang ambag ng programa para makabangon sa ekonomiya dulot ng pandemya. Aabot sa mahigit 7 milyong Pinoy ang nabigyan ng trabaho dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Yung Build, Build, Build kasi it's really an opportunity to initiate change. Kasi hindi lang siya traffic solution, it's also a socio-economic solution. In the short term, you generate jobs. In the long term, you improve efficiency of the economy. Kaya naman, hindi raw may tatanggi na ang Build, Build, Build ang isa lamang sa maraming legacy na iiwan ng Pangulo. Isa talaga to dun sa mga matatawag na legacy ni President Duterte at sa pamumuno nga ni Secretary Tugade ay sa wakas makikita ng mga kababayan natin na itong mga malalaking proyekto ay pwede naman palang mangyari. Kami po in BBB, we have received clear instructions from the President from the beginning, from 2016,
we will finish as many build projects as possible. And whoever gets the credit is none of our business. Dahil sa build